Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Nagbawas na ang prosecution team ng mga testigong iaharap para sa Article 4 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pero ayon sa tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reggie Tonggol, hindi ito garantiya na mababawasan na rin ang araw at haba ng proseso ng kabuuang paglilitis. Ito ang balita ni Jed Neresina. So while we have saved some days now in Article 4, it cannot be said that the whole trial proper will also be shortened. Masyado pang maaga para masabi kung mas mapapaaga o mapapabilis ang pagtatapos ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reggie Tonggol, bagamat nabawasan na ang mga testigo ng prosecution sa umano'y pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, hindi pa rin masasabing iikli ang kabuuang takbo ng paglilitis dahil nakadepende pa rin talaga ito sa takbo ng kaso. Yun yung expectation natin, pero yung realidad niyan, syempre, iba naman yung mga ebidensya na ipapakita rin ng prosecution doon sa iba't ibang mga artikulo, at meron tayong mga nakalagay din doon na reserved witnesses. As to the number of reserved witnesses ng prosecution at saka ng depensa, hindi natin alam kung ilan yon. Base sa pre-trial order, 11 araw ang nakalaan sa paglilitis sa Article 4 na tumatalakay sa umano'y grave threats, assassination plot at inciting to sedition. Ngunit nitong nagdaang 3 araw na trial, ipinahayag na ng prosecution na hindi na nila ipepresenta ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez. Gayon din si Captain Belinda Bello na siyang House Legislative Security Bureau Executive Director at 6 pang iba. Dahil dito, tanging si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na lamang ang natitirang testigo ng prosecution para sa naturang article of impeachment. Ayon kay Attorney Tonggol, ang mga natipid na araw sa paglilitis ay posibleng magamit pa sa ibang mga testigo o iba pang usapin na diringgin ng korte. Hindi natin alam kung yung mga na-save natin na time for Article 4 ay gugugulin naman ng prosecution para doon sa mga ibang artikulo niya. So malaki-laking bawas yun doon sa number of days na reality na haharapin sana ng impeachment court kung lahat ng mga testigo ay iuupo. So yung ngayon, yung na-save natin na ilang araw, can be used for other witnesses, for other articles, or other matters that the court will consider. Katulad na lamang ng oral arguments sa subpoena issuance. Samantala sa ikapitong araw ng paglilitis sa darating na Lunes, July 20, inaasahang pagdedebatihan at pagpasyahan ng hiling na ipasabina ang bank at tax records ni VP Duterte. Ngunit ayon sa impeachment spokesperson, maaari pa umanong magbago ang schedule na ito. Kailangan nyo rin i-factor in na itong mga ebidensya na hinihingi ng prosecution ay wala namang urgency na kung sasabihin natin dahil hindi pa naman ipepresenta itong mga ebidensya na to sa Article 1 at saka dun sa Article 3 dahil sa Article 2 pa to. So in a way, the senator judges decided for themselves na parang baka pwede pa nating konti itong i-defer. Kaya nagkaroon ng additional few days for them to study it. So pagdating ng Lunes, baka may mga bagong mga legal theories or schools of thought na naman na lumabas sa debate at baka humingi rin naman yung mga senator judges ng additional time. However, that is just in the realm of possibility. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakuha na ang tamang kumpas sa pagpapatakbo ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte batay sa obserbasyon ng isang constitutional lawyer.
Naniniwala rin ito na naipalabas na ng prosecution ang intensyon ng pangalawang Pangulo sa kanyang mga naging pahayag. Ito ang balita ni Dante Amento. During this these past days, unang-una na-observe ko nakukuha na ng impeachment court yung rhythm, no? Hindi na sila mabagal actually. Yung proseso Maayos ang pangunguna ni Senator Francis Chis Escudero sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa constitutional lawyer at book author na si Attorney Jennifer Arlene Reyes, nakuha na ng impeachment court ang tamang ritmo o kumpas at hindi na mabagal ang proseso. Kaya sa mga susunod na araw ay naasahan na maging maayos ang takbo ng paglilitis. Bagaman may kaunting pagkaantala dahil sa mga paulit-ulit na tanong ng ilang senator judges. Of course, ang isang advantage kapag mabilis, syempre yung attention span ng mga kababayan natin nandyan pa, hindi ba? Baka sakaling sumubaybay sila hanggang sa dulo, hanggang sa pinakahuli na article of impeachment. Contrary-wise, if masyadong mabagal ang proseso, baka mayamot na or magsawa na yung mga kababayan natin. Sa usapin ng Article 4 o ang aligasyon ng grave threats, sinabi ni Attorney Reyes na matibay ang posisyon ng prosekusyon dahil sa pagkakaroon ng video na napatunayang authentic. Naniniwala siya na napatunayan ng prosekusyon ang seryosong intensyon o motibo ng Vice Presidente sa mga binitiwan nitong salita. As to the performance of the prosecution and the defense, of course, they are both capable because they are great lawyers. However, dahil nga lakas kasi ng artikulo na ito, yung Article 4, the alleged grave threats committed allegedly by the Vice President, dahil may video. The authenticity of the video was established. The words uttered by the Vice President were established. Samantala ang depensa naman anya ay nakatuon sa mga teknikalidad gaya ng typographical errors sa mga dokumento na hindi anya nakababawa sa bigat ng ebidensya ng video. Itinuturing nito na intelligent strategic move ang pag-withdraw ng prosekusyon sa 5 hanggang 6 na testigo. Layunin nito na mas mapabilis ang proseso dahil na-establish na umano ang mga puntong kailangang patunayan. Yung pag-withdraw ng prosecution ng iba nilang witnesses regarding this Article 4, I believe that is actually an intelligent strategic move. Hindi naman ibig sabihin na wini-withdraw ng isang panig ang kanilang witnesses. Hindi ibig sabihin nun ay sumusuko sila. Contrary to that misconception, kung napanood naman ng karamihan, na-establish na kasi ng prosecution yung gusto nilang i-establish or patunayan. Pinuri ni Attorney Reyes si Senator Escudero sa paghawak sa paglilitis kung saan binabalanse niya ang pagiging pata sa prosekusyon at depensa. Isa sa mga pinakaabangan sa susunod na linggo ay ang desisyon kung papayagan ang pagsapina sa tax records ng Vice Presidente. Giit ni Reyes, hindi ito paglabag sa due process kundi isang paraan upang malaman ang katotohanan. Maigi rin na ang Vice Presidente ay personal na humarap sa trial katulad ng ginawa ni dating Chief Justice Corona noon upang sagutin ang mga akusasyon at magpakita ng pananagutan sa mamamayang Pilipino. Dito rin kay VP Duterte, although may karapatan siya na hindi mag-attend, I believe it will send a wrong message to her supporters and even to the rest of the Filipino people if hindi siya a-attend dahil kung ikaw ay nangangarap na maging susunod na Pangulo ng bansa, hindi mo dapat tinatalikuran ang buong bayan. Sa huli, binigyang diin ni Attorney Reyes na ang layunin ng impeachment ay accountability o pananagutan, kaya dapat natutukan ng taong bayan kaakibat ang tamang pag-intindi sa issue. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinakahalagahan. Sa ibang balita, nasa 20,000 law enforcement officers ang ipakakalat para sa seguridad ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Bukod sa mga pulis, kikilos rin ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at iba pang force multipliers para sa okasyon.
Makikipag-usap din ng Philippine National Police sa organizers ng iba't ibang militanteng grupo para maging maayos ang gagawin nilang kilos protesta. Yung comprehensive security plan po natin ay nakalatag na. Initially, we are deploying 20,000 personnel para po sa SONA. More than 20,000. This includes our allied or yung augmentation from other agencies like the AFP, the Coast Guard. Meron pa pong mga iba tayong mga kasama dito. And of course, kasama na rin po dito yung ating mga reaction teams. Ang pangangalaga sa kapakanan ng mga tripulanteng Pinoy ang isa sa mga tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng patuloy na gulo sa gitnang silangan. Ayon kay PBBM, may mga hamon man silang kinakaharap ay tinitiyak ng pamahalaan na hindi maapektuhan ang kanilang hanap buhay. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Many of our seafarers continue to travel through uncertain waters, including the areas affected by conflict, especially now in the Middle East. In this difficult situation, your safety and welfare remains our priority. Your government will always be within reach, ready to help. Lantad pa rin sa panganib ang mga Pilipinong tripulante lalo na ngayong muling sumiklab ang tensyon sa Middle East. Sa kabila ng nilagdaang peace deal ng Estados Unidos at Iran, hindi pa rin tumitigil ang gyera sa pagitan ng dalawang bansa. Bunsod nito muling nanganib ang mga dumadaang mga barko sa Strait of Hormuz. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nalagay sa panganib ang kabuhayan ng nasa 50,000 Pilipinong mandaragat na naglalayag sakay ng mga barkong rehistrado sa European Union. Kaya agad na umaksyon ng gobyerno. Sa kanyang talumpati sa pagtatapos ng Philippine Merchant Academy sa Lighirang Class of 2026 sa San Narciso, Zambales, sinabi ni PBBM na pinalalakas pa ng pamahalaan ng edukasyon at pagsasanay sa Pinoy seafarers para matiyak ang kaligtasan at kahandaan sa anumang panganib sa kanilang paglalayag. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, kahit tumarap noon sa hamon ang sertifikasyon ng mga Filipino seafarer, titiyakin ng gobyerno na hindi maaapektuhan ang kanilang trabaho. Through these efforts, we will continue to safeguard the global employability of Filipino seafarers. At the same time, we will uphold the highest international standards in our maritime education, training, and certification system. Hinikayat at ipinaalala naman ni PBBM sa mga nagsipagtapos sa PMMA na taglayin ng kahusayan, mamuno ng may kababaang loob at maglingkod ng may integridad na siyang tatak ng mga marinong Pilipino. Kaya sa inyo, sa ating mga nagtapos, kayo ang ilaw na susundan ng iba. Wherever the sea takes you, wherever you serve, under the Navy's flag, guard our shores, or fly our colors as merchant marine officers, never forget to bring that light with you. Umabot sa 327 kadete ang nagsipagtapos ngayon taon sa PMMA. Sila ay inaasahang papasok o maglilingkod bilang opisyal, kapitan o chief engineer ng barko ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy o Merchant Marine Fleet. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Posible na lalo pang humina ang halaga ng piso sa mga susunod na buwan ayon sa market research analysis ng BMI. Ayon sa forecast, bababa sa 63 pesos ang nakikitang palitan kontra dolyar bunsod ng muling pagsiklab ng gyera sa Middle East na maaari magresulta sa pagtaas ng import demand. Samantala, nakikitang mananatili sa 61 pesos ang halaga ng Philippine peso kontra dolyar sa pagtatapos ng taon. Nitong Huwebes, nagsara sa 61.62 pesos sa palitan ng piso kontra dolyar. Maliit na halaga na lamang ang ibababa at mapapantayan na nito ang pinakamababang palitan na naitala na 61.75 pesos per dollar noong May 18, 2026. Inili sa pwesto ng pamunuan ng Philippine National Police ang hepe ng Baliwag City Police Office kasama na 3 iba pang kasamahan. Ito'y matapos na mawawmali ang mga ito sa pag-aresto sa isang negosyante nitong Huwebes ng gabi. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Pagka mag-ooperate ka, you should be correct and or clear of your target. Meaning, yung subject nyo nang i-operate is alam na alam nyo
at pinag-aralan nyo, and therefore merong kakulangan yun sa intelligence work. And sumunod yun is coordination. Ito ang closed-circuit television footage sa labas ng isang halo-halo restaurant sa Baliwag, Bulacan. Makikita sa video ang ilang lalaki na tila mayroong pilit na pinasasakay sa loob ng kulay pulang sasakyan. Ang mga lalaki sa video, napag-alamang mga pulis na hindi nakasuot ng uniforme na noon ay nasa isa umanong operasyon para magsilbi ng warrant of arrest. Subalit ang lalaking pilit isinasakay sa kotse, pumalag dahil walang maipakitang warrant of arrest ang mga pulis. Hindi rin ito ang hinahanap ng mga pulis base sa litratong hawak ng isa sa mga arresting officer. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr., labag sa police operational procedure ang ginawa ng mga pulis. The police operation is not following the correct procedure na pag-aresto, not following the police operational procedure. And so, they are now in hot water. Sinabi pa ni Chief PNP na hindi ginawa ng maayos ng naturang mga pulis ang kanilang trabaho. Dapat ay merong coordination para of course walang masasaktan or walang magkakaroon na misencounter. And of course, para masuportahan sila, yung iba't ibang unit ay dapat nagko-coordinate para ma-utilize din yung resources ng ibang opisina. Sa naturang operasyon, 4 na pulis ang inalis sa pwesto, kabilang ang hepe ng Baliwag City Police Station. They were assigned to regional holding unit and facing administrative and criminal cases, including the concerned head of office or the chief of police o yung mga opisyal na nagsusupervise sa kanila for command responsibility. Sa isinasagawang administrative investigation, inaalam din ng PNP kung modus operandi ang ginawa ng kanilang mga tauhan. It will be part of the investigation, no? Continuing investigation naman even after filing of case. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa custody na ng pulisya ang isa pang suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter sa Negros Oriental. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Colonel Alan Ray Co, sumuko ito kaninang umaga. Siya ang sinasabing lookout ng grupo habang isinasagawa ang pagpaslang. Samantala, nilinaw ni Colonel Co na hindi 4 kung hindi 5 ang lumalabas sa suspect sa krimen. So, ito'y pinagbigay alam na rin natin sa prosecution, sa piskalya. And so as of now, naging 5 na po ang total na suspects po natin. Ano yung dating leader na hinahanap pa? We're still looking for one. Again, humingi kami ng tulong sa ating mga kababayan, through you, na kung meron pa pong impormasyon kay alias Eden ay ipagbigay alam nyo lang po kagad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Patuloy naman pinaghahanap sa ngayon na isang alias Eden na umano'y may hawak ng pera, gadget at baril na ginamit sa krimen. Nananatili naman pagnanakaw ang motibo sa pagpatay kay Carpenter at sinabi ng pulisya na walang kinalaman sa kanyang trabaho ang pagpatay sa kanya. Posibleng maisantabi ang ilang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung kakailanganin, ayon sa kumpirmasyon ng isa sa House prosecutors. Samantala, iginit naman ng prosecution team na hindi panangga sa impeachment trial ang good satisfaction rating na natanggap ngayon ng Vice Presidente. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Yung giving of articles in the future will be discussed when we reach that point. No? So, syempre, kung tingin naman ho namin okay na kami at confidential funds and we really would want to abbreviate the process, then waiving even that will still be on the table. Malapit nang matapos ang presentation ng testigo at ebidensya ng House Prosecution Team para sa article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na assassination plot, grave threats at inciting to sedition.
Susunod namang tatalakayin ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Kinumpirma ni House Prosecution Panel Member at Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon ang posibilidad na mag-waive ng 1 o 2 articles of impeachment kung kinakailangan. Si Manila Representative Joel Chua ang unang nagbanggit ng issue. Ayon kay Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon, kung maayos at sapat na ang pagkakalatag ng mga ebidensya at testigo sa confidential funds misuse, maaaring hindi na ipresenta ang 1 o 2 pang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo, partikular na ang bribery at unexplained wealth. Pagka naman tingin ho namin ay sapat-sapat na ho yung mga naunang nailatag na mga articles to secure a favorable result dito po sa impeachment proceedings po natin. So, I think that is still on the table. Samantala, iginiit naman ng House Prosecution Team na hindi panangga sa impeachment trial ang good satisfaction rating. Ginawa ang pahayag matapos lumabas ang positive 31% net satisfaction rating ni VP Duterte batay sa June 2026 survey ng Social Weather Stations o SWS. Hindi importante sa ngayon na kung sino yung popular, no? Dahil nga hindi nga po ito popularity contest o beauty pageant. This is a mechanism that the Constitution guarantees to ensure that the Filipino people will not be shortchanged if and when the highest official of the country violates certain laws. Dagdag naman ni Representative Ridon, walang kaugnayan sa impeachment trial ang public satisfaction rating. Congratulations dahil mataas po yung kanyang satisfaction ratings, pero tuloy pa rin po yung impeachment proceedings laban po sa pangalang Pangulo dahil ang pagpapanagot sa kanya ay mas mabigat na usapin kaysa sa kahit ano. Gate naman ng isa pang House Prosecution Team spokesperson, huwag pangunahan ang magiging desisyon ng publiko kapag nailabas na ang mga ebidensya sa proseso ng impeachment trial kay VP Duterte. And it will be good to remember what happened during the impeachment trial of the late CJ Corona. No, matatandaan ho natin at the start hindi ho mataas no yung suporta ng publiko dun sa impeachment proceedings, but when they started to see the evidence that were presented in the course of the proceedings, the tides changed. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, patuloy sa pag-usad ang reklamong obstruction of justice laban kina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at dating Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplaska. Kaugnay ang kaso sa nangyaring pamamaril sa Senado noong Mayo. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, tila hindi binibigyang pansin ni Senator Padilla ang nasabing reklamo laban sa kanya. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. But surprisingly, one person has chosen to ignore the Ombudsman's order. That's Senator Robin Padilla. Tila baliwala umano kay Senator Robin Padilla ang kinakaharap nitong obstruction of justice complaint sa Office of the Ombudsman. Ito'y matapos hindi magsumite ng counter affidavit ang senador sa kinakaharap nitong reklamo kaugnay ng pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senate Protective Custody noong May 13, 2026. Una nang nagsumite ng kontrasalaysay si Senator Alan Peter Cayetano noong July 8. Habang humingi naman ng palugit hanggang July 23, si dismissed Sergeant-at-Arms Retired Major General Mau Aplaska para makapag-submit ng kanyang tugon. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, kahit hindi sila pinapansin ni Padilla, tuloy ang usad ng investigasyon hanggang sa makapaglabas sila ng resolusyon. Well, they're given a chance to deny or to dispute or to reason out, but he can choose to waive everything. It looks like he has chosen to waive it. I don't know if he's being given any legal advice. Wala pang komentaryo sa Senator Padilla sa pahayag na ito ni Ombudsman Remulla. Samantala, itinanggi naman ni Ombudsman Crispin Remulla na ang kanilang mga isinasagawang investigasyon at anumang mga posibleng kasong isasampa sa hukuman na kinasasangkutan ng mga mambabatas ay may kinalaman sa anumang pag-atake sa grupo ng minorya sa Senado. No such thing. Remember, the people in jail now were many of them were our allies. Lahat naman tinatamaan dito. Wala namang sinisino to.
Sina Senator Cayetano, Padilla at Aplasca ay respondent sa reklamong isinampa ng isang civil society organization noong June 3 dahil sa partisipasyon umano nila sa pagtakas ni Senator De La Rosa para hindi masilbihan ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Si Senator Cayetano ang nagbigay ng katiyakan noong siya pa ang Senate President na manatili sa kanilang kustodiya si Senator Bato, habang si Aplasca ay nasangkot sa nangyaring gulo sa Senado na nauwi pa sa palitan ng putok sa pagitan ng mga tauhan ng Senate Security at National Bureau of Investigation agents. Samantala, inamin naman ni Senator Padilla na pinasakay niya ang kapwa mambabatas sa kanyang sasakyan nang umalis ang mga ito sa Senate premises. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Mariela Toza na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Mariing tinukoy ni United States President Donald Trump ang China na nagmanipula sa resulta ng 2020 presidential elections pabor kay dating US President Joe Biden. Binatikos ni Trump ang korupsyon sa eleksyon na itinago sa mga mamamayan ng Amerika na kagagawa ng mismong mga miyembro ng US Intelligence Service. Ito ang balita ni Noel Polyarco. My administration is in the process of notifying the states whose election data was compromised by the People's Republic of China and many others. Mabigat na akusasyon ng pakikialam sa eleksyon ang inihayag ni United States President Donald Trump laban sa bansang China. Sinabi ni Trump, pinanghimasukan ng Chinese Communist Party o CCP ang 2020 US presidential elections para papanalunin ang nooy kalaban niyang si former President Joe Biden. Base sa investigasyon ng US Department of Homeland Service, sinabi ni Trump na nagawang i-hack ng China ang datos ng nasa 220 million US voters upang manipulahin ang eleksyon at magpasok ng mga pekeng balota. Inihayag rin ni Trump na marami ang nakaboto na hindi naman US citizens at ang iba ay ghost voters. Malaki rin aniyang korupsyon ang natuklasan sa sistema ng mail voting. Hundreds of millions of US voter files are in the hands of foreign governments. Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried. Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls. Ikinadismaya ni Trump na mismong mga opisyal ng Intel Service ang nagsawalang kibo at hindi ipinaalam ang bagay na ito. Compounding the travesty, the second set of documents we are releasing reveals that members of the deep state, very, very famous group of people, in many cases, in our intelligence agency work to actively suppress and downplay information about the extent of China's sinister election meddling, covering it up from both the president and the American people. Dahil dito, iniutos ni Trump na agad maglunsad ng criminal investigation sa issue at alisin sa pwesto ang mga responsable kasabay ng paghahain ng kasong kriminal sa mga nakipagsabwatan sa China. Nakikipag-ugnayan na rin aniya ang Trump administration sa iba pang bansa at estado upang ipaalam ang banta na ito at nang hindi mangyari sa kanila ang dayaang nangyari sa Amerika. We will be working closely to mitigate any harm, and we're taking swift action to ensure that sensitive voter data is better protected so we can never be bought, we can never be hacked, and we can never watch a stolen election again. Kasunod nito, mariing iginiit ni Trump sa US Congress na ipasa na ang Save America Act upang mapanatili ang integridad at seguridad ng malinis na halalan, lalo't paparating ang US presidential elections sa November 2028.
Hinamon ni Trump ang mga US lawmakers kung wala silang balak mandaya o manipulahin ang halalan. Ipasa nila ang nasabing panukala. Addressing this crisis of election security demands that Congress must pass the Save America Act. How easy is that to do unless you want to cheat? The only reason you wouldn't do it is you want to cheat. Ang Save America Act ay isang landmark bill na nag-uubliga sa lahat ng US voters na magpakita ng valid voters ID na may larawan at proof of citizenship. Aalisin na rin nito ang mail-in ballots o mail voting, maliban sa mga masiselang kondisyon gaya ng pagkakasakit, kapansanan o military deployment. These reforms are urgently needed to stop the vulnerabilities that I've mentioned. To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives in the House and Senate, and demand that they pass the Save America Act without delay. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tahasang nanawagan ng panghihikayat na pagpaslang kay United States President Donald Trump ang isang grupo ng militante na kaalyado ng Iran. 10 milyong dolyar ang ipinapataw nitong pabuya sa sinumang makapapatay o makapagtuturo sa kinaroroonan ng US leader. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Naglabas ng kalatas ang Islamic Resistance in Iraq o IRI na nag-aalok ng $10 million na pabuya sa ulo ni United States President Donald Trump. Ang IRI ay isang umbrella organization ng mga paksyong suportado ng Iran. Ang $10 million bounty ay para sa sinumang makapapaslang sa US leader. Ayon sa kalatas, iginiit ng grupo ang partisipasyon ni Trump sa drone strikes noong 2020 na ikinasawi ni Quds Force Commander Qasem Soleimani at ng Iraqi leader na si Abu Mahdi al-Muhandis. Ang pabuya ay mula umano sa mga donasyon ng mga kaalyadong armed groups. Ikinagalit ng IRI ang tila pagmamalaki pa ni Trump sa pagpaslang kay Soleimani sa harap mismo ni Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi. Tiniyak ng grupo na magre-resulta ito ng kahihiyan sa gobyerno ni Trump. Ang anunsyo ay kasunod ng serye ng agresyon ng US sa Iran. Kabilang sa pinakabagong inatake ng US ang mga tulay ng Bandar Kamir, Garivi Bridge at ang release ng tren sa Bandar Abbas, maging mga bahay at commercial establishments, gayon din sa Chabahar. Pinuntirya rin ng US ang civilian airport ng Iran Shaher at ang pag-atake sa 3 barko ng Iran sa Strait of Hormuz. Bilang ganti naman, nagsagawa ang Iran ng paglunsad sa mga base ng Amerika sa mga teritoryo sa Middle East. Kinumpirma ng Iran na inatake nila ang US Command Center sa Al-Tanf region sa Syria. Nauna nang nanawagan ang maraming Iranian at taga-suporta nito ng pabuyang aabot sa $100 million para sa assassination ni Trump. Ayon naman kay Trump, hindi siya natatakot sa mga pagbabanta at alam din naman niya ang tungkol sa banta. It's a very dangerous profession. No, I'm number one on the kill list. I don't really care because I'm doing my job. I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya ginamit ang bagong Air Force One sa pagpunta sa Turkey para sa NATO Summit kamakailan at agad siyang lumipat sa lumang Air Force One dahil sa ulat na sa Turkey siya papaslangin. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Planong magpatupad ng British government ng overnight curfew sa paggamit ng social media sa mga batang 16 at 17 years old. Ibig sabihin, otomatikong hindi na makagagamit ng anumang apps online ang mga ito mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 ng umaga. Magiging default na rin ang pag-off o kusang paghinto ng autoplay videos. Bahagi ito ng kampanya ng British government na mapabuti ang tulog, konsentrasyon at kalusugan ng mga menor de edad at upang mas makapaglaan sila ng maraming oras para sa pamilya.
Pumasa na sa Japan Parliament ang isang pagbabago sa succession rule ng Imperial Palace. Nananatili sa batas na hindi maaaring maging emperor ang isang babae. Sa ngayon, nakasalalay ang pananatili ng Imperial Household kay Prince Hisahito, ang 19 na taong gulang na pamangkin ni Emperor Naruhito dahil parehong babae ang anak nito. Batay sa bagong batas, kung hindi man magkaroon ng anak na lalaki si Hisahito, pinapayagan itong mag-ampon ng malayong kaanak na lalaki edad 15 taon upang maging tagapagmana. At yan ang mga pangunahing balita sa labas ng Pilipinas. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Humina na ang isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Sa ngayon ay isa na lamang itong low pressure area. Base sa forecast ng Pag-asa, halos 3,000 kilometro pa ang layo nito sa silangan ng Mindanao at wala itong direktang epekto sa mambahagi ng Pilipinas. Samantala, ang habagat ay patuloy na nakaapekto sa ilang lugar sa Northern Luzon. Asahan pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes at Babuyan Islands. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas din ng papulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Bagamat may pag-ulan, walang namamataang bagyo ang Pag-asa na makakaapekto sa bansa ngayong weekend. Mariing kinondena ng pamahalaan at ilang senador ang video na inilabas ng China State Media na naglalarawan sa mga Pilipino na stupid monkeys. Kaugnay nito, naghain na ng formal na protesta ang Department of Foreign Affairs kasabay ng pagtatanggal sa nasabing video. Ayon naman kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, hindi lamang ito propaganda kundi isang malinaw na uri ng rasismo o racism na hindi dapat palampasin. Ito ang balita ni Ryan Acanlale. Para sa akin, dapat i-call out to at hindi dapat ito pinapalagpas. No? This kind of racist behavior of the People's Republic of China should be called out by our government. Hindi dapat hahayaan ng pamahalaan ang ginagawang diskriminasyon ng China sa mga Pilipino. Ito ang pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, kasunod ng paglabas ng racist video ng China Daily. Sa naturang AI-generated video, inihalin tulad ang mga Pilipino sa isang unggoy na minamanipula ng Japan at Estados Unidos. Ipinapakita rin dito na tila pinapasunod sa script ang unggoy tungkol sa arbitral award na kalaunay tinapon sa dagat at binomba ng water cannon. Sinabi ni Rear Admiral Tariela, hindi ito simpleng content lamang sa social media, kundi isang malinaw na pag-atake sa dignidad ng mga Pilipino. Naniniwala rin siya na may pagpapahintulot ng gobyerno ng People's Republic of China ang paghahalintulad na ito. Iginiit din ng opisyal na hindi ito usapin lamang ng politika, kundi isang uri ng pangungutya o racism at propaganda na lumalait sa buong lahing Pilipino. So, ibig sabihin, kung ang lahi natin ang minamock dito, it is important na lahat tayo bilang Pilipino ay magkaisa to call out the People's Republic of China na huwag maliitin ang lahi natin at higit sa lahat, huwag tayong tawaging unggoy dahil para sa akin, it is our obligation for the younger generation no, na hindi kayang i-represent ang sarili nila ngayon at hindi rin ako papayag na ang mga anak natin, mga kabataang Pilipino, ay ma-label ng unggoy sa international community because we allowed the People's Republic of China to label the Filipinos as stupid monkeys. Ang Department of Foreign Affairs o DFA naghain na ng formal na diplomatic protest laban sa China dahil sa umano'y mapanirang video. Ito ay matapos makipagpulong si DFA Undersecretary Leo Herrera Lim kay Chinese Ambassador Jing Quan kahapon upang iparating ang pagtutol ng Pilipinas sa naturang material. Hiniling din ng DFA ang agarang pagtanggal ng video dahil umano, ito ay mapanlait, discriminatory at hindi naaayon sa respeto na dapat umiiral sa ugnayan ng dalawang bansa. Iginiit ng kagawaran na maaaring magkaiba ang posisyon ng Pilipinas at China sa mga usaping pangpolitika.
Ngunit hindi ito dahilan upang gumamit ng mga pahayag at larawang nakasasakit sa mga Pilipino. Patuloy naman ang panawagan ng DFA para sa paggalang at responsableng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Nauna rito, naglabas din ang Department of National Defense ng pagkondena. Ipinapakitaan niya ng naturang post ang tunay na pagtingin ng Chinese Communist Party sa sambayan ng Pilipino. Ilang senador na ang nagpahayag ng pagkondena sa ginawang ito ng China News Daily. Sabi ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri, na chairperson ng Committee on Foreign Relations, lumampas na sa linya ang naturang material. Ngunit hindi anya sasagutin ng Pilipinas ang pangiinsulto gamit ang kaparehong pamamaraan. Si Senador Francis Pangilinan nanawagan din sa pamahalaan ng China na ipatanggal ang video, maglabas ng public apology at papanagutin ang mga responsable sa paglikha at pagpapalabas nito. Para naman kay Senator Robin Hood Padilla, hindi kailanman maaaring maging dahilan ng kalayaan sa pagpapahayag at pampulitikang diskurso upang yurakan ang dignidad ng isang lahi o bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong ngayon sa Kamara ang passenger verification at paglalagay ng SOS help button sa mga motorcycle riding app. Kasunod ito ng mga krimen na biktima ay mga motorcycle taxi rider. Kanina nakipagpulong ang mga kinatawan ng motorcycle hailing apps sa One Rider Party List kaugnay nito. Ayon kay One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, makikipagpulong ito sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa susunod na linggo upang pag-usapan ang issue. Baseline inclusion of verification po ng ating mga passengers which include the government ID po para talagang not really kilala pero ma-identify po yung mga pasahero natin. Isa rin po sa mga na-explore ay yung standardization ng mga safety features gaya po nung 24/7 hotline, SOS button within the app para po yung mga riders natin kahit na bumabiyahe ay may readily po silang mechanism within the app para po mag-report ng sakuna or masasamang loob in the course of their trips po. Ipinaliwanag ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang proseso ng Expanded Uplift Program ng pamahalaan na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kalihim, ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program ay makatatanggap ng one-time 2,000 peso na cash assistance. Samantala, ang mga mahihirap at low-income families naman ay makatatanggap ng buwanang ayuda na 2,000 piso sa loob ng susunod na 6 na buwan. Matatanggap ito ng mga benepisyaryo sa pamamagitan ng kanilang Land Bank account. Ipatatawag ng National Bureau of Investigation ng ilang opisyal ng Philippine SEA Games Organizing Committee upang mabigyang linaw ang mga issue kaugnay ng unliquidated funds na ginamit sa Southeast Asian Games noong 2019. Alamin din ng NBI kung ano ang kaugnayan ni Senator Alan Peter Cayetano sa issue. Ito ang balita ni Benedict Samson. Well, ito na yung sinasabi kong kaso tungkol doon sa Philippine SEA Games Committee, Organizing Committee na nakita ko po, nakarating na sa akin yung JS nila noong 2019, nabuhan na po natin hanggang to the present itong 2026. Aayusin na ng National Bureau of Investigation sa Lunes ang subpoena para sa ilang dating opisyal ng Philippine SEA Games Organizing Committee o PSGOC. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may hawak na silang dokumento sa mga naging opisyales ng PSGOC na kanilang ipatatawag. Ito po, nandito yung papasabwina na po natin si Ramon Susara, yung po yung chairman noong 2019. Yung iba pong incorporated mga directors na nakalagay dito. Kasama rito po yung CFO nila, si Dexter Estacio, at yung corporate secretary na si Lester Ben Suceso.
Mula nang sinabi ng NBI na iimbestigahan nilang issue ng 2019 SEA Games, nagkaroon na ng mainit na reaksyon dito si Senator Alan Peter Cayetano dahil sa issue umano ng timing. But definitely we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa, even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi 2 down, 3 down, may kasunod na, di ba? Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. You investigate whatever you want to investigate. Giit ng NBI Director, ikinagulat niya ang reaksyon dito ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kahit na wala naman siyang binabanggit na pangalan nito. Meron lang akong na-notice dito, nakakapagtaka. Nung binanggit natin na imbestigahan natin to, bakit kaya nag-react si Senator Cayetano, Alan Peter Cayetano? Wala naman po yung pangalan niya rito. So ito po yung isang katanungan natin sa Monday, sa puwino natin itong sila Susara to explain what is the role of Senator Cayetano. Dahil officially, based on the record po ng SEC, yung hawak nating papel ngayon, hindi po naman lumalabas yung kanyang pangalan. Dagdag ng hepe ng NBI, wala rin anyang dapat ipangamba si Senator Cayetano sa issue dahil wala naman anya ang kanyang pangalan sa hawak na papel ngayon ng NBI. Kaya ito ang nais mabigyang linaw ng NBI sa gagawin nitong pagpapasapina sa ilang opisyales ng PISGOC. Wala po, kaya kung merong sakali na lalabas ditong issue ng korupsyon o ano mga anomalya, baka dapat wala siya ipangamba dahil wala siya rito. Pero may malaking katanungan na bakit dumulutang siya sa publiko na parang siya yung chairman nito. So ito yung siguro dapat bang masagot. At hawak ko na rin dito yung mga financial statements na mga may rental na nagasto 650 million, 300 million plus na consultancy. So, tsaka nakuha ko na rin po yung audited financial statement ng kumpanya na ito. Posible naman na sa darating na Biyernes, July 24, ang itinakdang schedule ng NBI para sumipot ang mga ipinatatawag na individual. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng Certificate of Candidacy o COC si incumbent Mayor Jennifer Austria Barzaga bilang kinatawan ng Lone District ng Dasmariñas City, Cavite. Si Mayor Barzaga ay ina ni dating Congressman Kiko Barzaga na na-expel sa Kongreso dahil sa umano'y ilang ulit na paglabag sa panuntunan ng Kamara. Siya ang huling nagsumite ng COC sa isinagawang 3 araw na paghain ng kandidatura upang punan ang nabakanting pwesto ng kaniyang anak. Ang huli pong nag-file ay si Jennifer Austria Barzaga. 5 po ang tinanggap na certificates of candidacy ng ating Cavite office. Patuloy na isinusulong ng lalawigan ng Sarangani ang pangangalaga sa mga mahalagang uri ng hayop. Kamakailan 3 Philippine tarsier ang nasagip habang isang mahalagang tirahan ng daang-daang large flying fox ang binabantayan ngayon sa lalawigan. Ito ang balita ni Alaman Ansala. 2 adult male at isang sub-adult male ng Philippine tarsier ang iniligtas ng mag-asawang Jackie Ben at Elizabeth Mangalon matapos makita ang mga ito sa tabi ng ilog sa bayan ng Alabel, Sarangani dahil sa panganib na dulot ng tumataas na tubig baha. Pansamantala munang inilagaan ng mag-asawa ang mga hayop bago ito ipinasa sa Department of Environment and Natural Resources o DENR Penrose, Sarangani matapos ang pagsusuri ng wildlife specialist at resident veterinarian ng DENR. Napag-alamang nasa mabuting kalagayan at walang natamong sugat ang mga tarsier. Dahil dito, agad silang pinakawalan noong Hunyo 14 sa isang angkop na kagubatan sa Sarangani. Ayon sa DENR, ang Philippine tarsier ay itinuturing na near-threatened dahil sa pagkasira ng kanilang natural na tirahan at illegal na wildlife trade. Samantala, sa obserbasyon ng Community Environment and Natural Resources Office o Senro Kiamba, isang bat roosting site ang nakita
sa Barangay Pinol sa bayan ng Maitum. Tinatayang may 200 hanggang 300 large flying fox ang naninirahan sa bawat punong talisay sa lugar. Ayon sa DENR, nagsisilbing mahalagang tirahan ang mga punong ito para sa mga paniki at patunay ito na mahalagang roosting site ang naturang lugar. Tinututukan sa monitoring ang populasyon at kalagayan ng large flying fox, isa sa pinakamalalaking uri ng paniki sa mundo na may mahalagang papel sa pagpapakalat ng mga binhi at pagpapanatili ng malusog na kagubatan. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananawagan ng agarang tulong mula sa pamahalaan ng mga magsasaka sa ilang bahagi ng Isabela. Ito ay dahil natutuyo na ang ektarya nilang maisan dahil sa kawalan ng patubig. Ayon sa mga magsasaka, kahit umulan pa sa mga susunod na araw, mahihirapan ng maisalba ang kanilang mga pananim. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Patay na po lahat ng tanim na mais dito po sa Isabela. Sana po matulungan po kami ng gobyerno para makatanim po kami ulit sa susunod na taniman po. Dahil kahit umulan pa po, wala na pong pag-asang mamunga po. Mahigit isang buwan nang halos walang ulan sa ilang bahagi ng Isabela, kaya tuluyang natuyo ang maraming maisan. Karamihan sa mga magsasaka ay umaasa lamang sa ulan sa pagpapatubig habang ang mga nagtatanim ng palay ay apektado rin dahil sa limitadong supply ng tubig mula sa Magat Dam. Si Aling Tersing, 5.5 ektarya ng maisan nila ang natuyo na. Ang hirap, ma'am, kasi patay na lahat yung mga tanim namin, ma'am. Malaki ang pagkalugi ng mga magsasaka dahil karamihan sa kanila ay nangutang pa ng puhunan para sa binhi, abono at iba pang gastusin sa pagtatanim. Dahil sa pagkawala ng inaasahang ani, naapektuhan na rin ang kanilang pang-araw-araw na pangailangan at pag-aaral ng kanilang mga anak. Piktado na, ma'am, sabi nga yung estudyante namin, hinto na lang ako, nanay. Wala na tayong pagpupunan. Samantala, ayon sa Nia Maris, mas mahigpit na nitong pinamamahalaan ang limitadong supply ng tubig mula sa Magat Dam dahil sa patuloy na pagbaba ng water level nito. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa iba pang sakay ng pamahalaan para sa mga hakbang tulad ng cloud seeding at pagbibigay ng tulong sa mga apektadong magsasaka. Habang patuloy na naghihintay ng pag-ulan, umaasa ang mga magsasaka sa Isabela na makatatanggap sila ng agarang tulong upang makabawi sa kanilang mga pagkalugi at muling makapagtanim sa susunod na taniman. Ang gusto lang namin, ma'am, sana may ibibigay ang gobyerno na tulong sa mga farmers ng palay at mais. Kung ano po yung ibibigay nila, tatanggapin po namin basta makatulong sa amin para makapagtanim po kami sa susunod na taniman. Sinisikap ng UNTV News na maidulog sa lokal na pamahalaan ang kalagayan ng mga magsasaka upang alamin kung mayroon din silang mailalaan na agarang ayuda. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Namahagi ng mga alagang kambing ang Department of Agriculture sa mga magsasaka sa mga munisipalidad ng Benguet na naapektuhan ng bagyo at habagat. 28 kambing na nagkakahalaga ng 70,100 pesos isa ang ipinagkaloob sa mga benepisyaryo mula sa 6 na bayan kasama ang Bocod, La Trinidad at Tublay. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, sunod ding makatatanggap ng ayuda ang iba pang munisipalidad. Nauna nang namahagi ng alagaing baka at kalabaw ang DA sa iba pang biktima ng kalamidad. Isa sa itinuturing na big fish sa flood control scandal, si dating House Speaker at kasalukuyang Leyte Representative Martin Romualdez. Ayon sa Office of the Ombudsman, malapit nang makasuhan ang dating leader ng Kamara. Ito ang balita ni Evan Alvarez. We're very close to filing the plunder charges, but we still have ice and probably put periods in sentences. Yun na lang, ganun kalapit na yan.
Pinupulido pa ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder na isasampa kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, malapit na itong sumampa sa preliminary investigation, isang yugto bago tuluyang makapaghain ng formal na kaso sa hukuman. Sa naunang hiniling na precautionary hold departure order para kay Romualdez sa Sandigan Bayan noong April 21, nabanggit ang mga kasong plunder, direct at indirect bribery, paglabag sa Republic Act No. 3019 o graft, at money laundering, kung saan tinukoy si Romualdez na umano'y mastermind sa kickback scheme sa mga anomalyang flood control projects kung saan umabot umano sa 56 billion pesos ang nanakaw mula sa kaban ng bayan. Bagay na mariin namang itinanggi ng mambabatas. Hindi naman nagbigay ng deadline o petsa ang ombudsman kung kailan nila ito posibleng maihain sa hukuman. Anya, batid ng kanilang tanggapan ang init na nararamdaman ng publiko. Ngunit sinusunod lamang anya nila ang mga yugto ng investigasyon bilang parte ng due process. Layers and layers of lawyers, people who will defend up to and go to any extent to defend their client. Pero we've been managing to thread the needle, so to speak. Kasi para ka dumadaan sa butas ng karayom, pag pinag-aaralan mo, yung taong marunong na at maraming pera at marurunong ang abogado. Kaya marami naiinip. Pero we go to work every day precisely because of that. Samantala, malapit ng tumungtong sa preliminary stage ng investigasyon ang umano'y conflict of interest ni Tarlac 2nd District Representative Maria Cristina Cristi Angeles, CWS Party List Representative Edwin Guardiola at dating Senior Deputy Speaker ng Kamara na si former Congressman Dong Gonzales. Habang una na ring binanggit na nasa preliminary investigation na si Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang. Ayon sa anti-graft body, iniimbestigahan ng mga ito sa posibleng paglabag sa Section 3H ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa umano'y pagninegosyo habang nakaupong mga public official. Kaya naging contractor ang tawag. Masakit yan kasi naging congressman din ako, yung may nakakong congressman. Siyempre, sa pinanggalingan ko, masakit sa akin yan, ginagawa ko to. Pero kailangan kong gawin to para tumigil na. Kailan sila titigil? Pag ubos na pera ng salapi ng Pilipinas. Kaugnay nito, may inihahandang sulat ang anti-graft body sa Department of Budget and Management o DBM patungkol sa mga ilalabas na budget para sa susunod na taon. We prepared a letter to the DBM already to give us a copy of the President's proposed budget. And any changes there we will notice, we will study, and we will make sure that nobody goes beyond what is submitted by the President. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyong publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, naaresto ng National Bureau of Investigation ang isang illegal recruiter na nambiktima ng mga magsasaka para ipadala bilang seasonal workers sa bansang South Korea. Muli namang nagpaalala ang NBI sa mga nagnanais magtrabaho abroad na makipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers para makaiwas sa scam. Ito ang balita ni Benedict Samson. So nakatanggap tayo ng maraming reklamo laban dito sa mga subject natin na nagre-recruit ng mga manggagawa papuntang South Korea. So ang ginagamit ng mga ito para manloko itong ating seasonal workers program with South Korea. Pagkatanggap ng mark money, inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Human Trafficking Division at Department of Migrant Workers sa isang medical clinic sa Maynila ang umano'y illegal recruiter na ito. Ayon kay NBI Human Trafficking Division Chief Senior Agent Rosalie Laguardia, nagugat ang operasyon matapos tumulog sa kanilang tanggapan ang 9 na complainant dahil sa ginagawa nitong recruitment para magpadala ng seasonal worker sa bansang South Korea kapalit ng 80 to 90,000 pesos sa sweldo. Matapos makapagbayad ng malaking halaga, bigong nakapunta sa South Korea ang mga biktima na magtatrabaho sa ng farmer. So hiningan sila ng halagang 60 to 80,000. Meron ding 150,000 na gagamitin allegedly for medical examination at saka visa processing. At pinangakuan nga sila na makakaalis sila
nitong March. Pero hindi nangyari, so pinangakuan na naman sila na April daw makakaalis sila. So hindi rin nangyari ito, kaya nag-decide na sila na mag-complain sa atin. Matapos maaresto, dito na natuklasan ng mga otoridad na wala itong lisensya bilang recruitment agency. Dagdag pa ng NBI, may ipinapakita ang suspect na memorandum of agreement mula sa isang lokal na pamahalaan sa Batangas para magpadala ng seasonal workers sa naturang bansa. Base sa investigation namin, walang koneksyon itong ating recruiter doon sa nabanggit na LGU. We verified doon with DMW na wala itong existing na seasonal workers program. So, mukhang pinalsipay yung signature nitong mayor ng naturang bayan. Sinabi naman ng NBI na naghigpit na umano ang Department of Migrant Workers sa proseso ng seasonal worker dahil may ilan umano na sinasamantala ito para makapangbiktima. Meron po tayong ganong arrangement pero ngayon, as of now, hinihigpitan na po ng DMW itong mapasok sa ganitong programa considering na ginagamit na ito ng mga sindikato upang makapag-recruit ng mga manggagawa illegally. Kasunod ng insidente, nagpaalala ang NBI sa mga nagnanais sumailalim sa naturang programa na makipag-ugnayan sa DMW upang maiwasan na mabiktima ng pangloloko. See to it na ma-verify nyo with DMW na may kaukulang lisensya itong mga recruiter natin. At pag wala po itong sa listahan ng DMW doon sa mga lisensyadong recruiter, ay wag na po tayong magtuloy sa ating pag-apply para hindi naman pumasayang yung perang pinaghirapan natin. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng NBI ang naarestong suspect na posibleng maharap sa reklamong large-scale illegal recruitment at estapa. Patuloy namang tinutugis ang dalawa pang kasabwat ng suspect. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matanong ko po kayo, kapag kayo ay nagpupuyat, mas madalas ba kayo nagugutom? Kung oo ang sagot mo, hindi lang pala yun pakiramdam, may paliwanag ang siyensya dyan. Marami ang nag-iisip na kapag mas matagal kang gising, mas marami kang nasusunog na calories. Kaya parang hindi ka tataba. Pero hindi ganoon kasimple. Ayon sa mga pag-aaral, ang kulang sa tulog ay maaring makaapekto sa mga hormones na kumokontrol sa gutom. Kapag kulang ka sa tulog, maaring tumaas ang ghrelin, ang hormone na nagpaparamdam ng gutom, habang bumababa naman ang leptin, ang hormone na nagsasabi sa utak na busog ka na. Kaya kahit sapat na ang nakain mo, mas madali ka pa ring maghanap ng dagdag na pagkain, lalo na ng matatamis o mataas sa calories. Hindi lang yon, kapag puyat ka, mas pagod ang katawan, kaya mas kaunti rin ang enerhiya para kumilos o mag-ehersisyo. Ibig bang sabihin, kapag nagpuyat ka ng isang gabi, tataba ka na agad? Hindi naman. Ang pagdadagdag ng timbang ay nangyayari dahil sa kombinasyon ng pagkain, galaw ng katawan at pangmatagalang kakulangan sa tulog. Kaya kung gusto mong makatulong sa pagpapanatili ng tamang timbang, hindi lang pagkain at ehersisyo ang mahalaga. Kasama rin ang sapat na tulog. Sa madaling salita, ang kulang sa tulog ay hindi direktang nakakataba. Pero maaari nitong pataasin ang gutom, maparami ang pagkain at gawing mas mahirap kontrolin ng timbang. Ikaw, kapag ikaw ay nagpupuyat, mas lumalakas ba ang cravings mo sa mga pagkain? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share.
At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 56 at 11 na nagsasabi, "Sa Diyos ay inilagak ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin?" At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.